What's up guys, welcome back again to my channel. So my name is Ben and you're watching BDC 1817. So today's video, pag-usapan natin yung nangyari I think last weekend, last Sunday, yung tungkol sa incident na nangyari, yung road rage at napunta sa barilan o at napunta sa paggamit ng firearms. So, yung take ko dito is kita anong mangyari, dapat kalmado lang tayo. Dapat naiinis mo tayo, dapat lahat kontrolado natin yung emotion natin. Hindi tayo masyadong nagpapadala sa galit o sobrang sama ng loob, kasi ganun din yung mangyayari. So sa akin naman, hindi naman kasi ganun yung tawag ito, yung pag yung self-defense sa kanya, yung kasi sasabi na self-defense talaga yung nangyari. So meron kasing ayaw sa mga kamote riders. So talagang separate yung opinion, kasi dun sila sa mga sa rider, dun sila sa may-ari na sasakyan yung bumaril, kasi ayaw nila sa mga kamote riders. At nakita niyo naman sa video na yun is pinutulungan yung isa, tapos naka-helmet pa sila, talagang dihado yung isa. So nangyari, nanlaban, tsaka talagang dihado, so bumunot na lang ng baril for self-defense. Yun nga lang, sa akin, my opinion, hindi ako expert, opinion ko lang to, bumunot na siya kasi dihado na, at saka tawag ito, talagang wala na siyang laban, kasi dalawa kalaban niya So yun nga, bumunot ng baril, pinagbabaril yung kalaban niya. So if self-defense na naman, pwede naman itutukin na lang, diba? Hindi na umabot sa baril. Kaso binaril sa ulo ata yung yung kalaban niya. Binaril sa ulo, tapos yung tumakbo, talagang hinabol niya pa, binaril niya pa habang nakatalikod sa kanya. So if self-defense yun, dapat harapan niya, hindi sugat sa likod o sugat sa kasi umalis na yan. Kumaga wala nang threat dun if self-defense na naman. Opinion ko lang yan, hindi ako expert, opinion ko lang yan. Sa akin, yan, opinion ko lang yan. Huwag niyo ko tirahin. Huwag kayo iiyak. Subscribe na lang kayo. So ganun nga. So mahirap, and right now I think namatay na yung isa. I think yung matanda ata, yung nabaril sa ulo, yung critical, I think namatay na. So I'm not sure if nasa na siya na murder, kasi yung kaso sa yung kaso sa kanya is murder yung kaso sa kanya. So murder tsaka attempted murder. So I'm not sure if ng judge na self-defense o talagang murder lang yan yung ginawa ng yung nangyari. So in my opinion, sa akin lang naman, kasi if ganun ang nangyari sa kalsada, road rage, pagbigyan nyo na. Pag nasagi, okay, sorry, pasensya.
or pag sila naman may kasalanan, check nyo na lang yung kung may damage o ano. Tsaka mag-usap na lang kayo ng masinsinan. Or wag yung sabihin sino may kasalanan o ano man, magbigay na lang kayo ng insurance. Insurance naman bahala dun eh. Hindi naman kayo. So wag daan na lang sa init na ulo. And sa mga payo lang sa mga gun owners, especially dyan sa Pilipinas, mahigpit yung patakaran dyan. Mahigpit na naman yung pagkuha ng mga lisensya nyo, di ba? Wag na lang idaan sa init na ulo. So pag ganyan, if bihado na talaga, so if threat na talaga sa buhay nyo, pwede, but hindi naman ganun na papatayin mo yung yung kalaban mo, di ba? So chill lang. Alam ko maraming ngayon, especially ngayon sa Pilipinas, it's a gun ban. So tago muna, and then iwas muna, suod muna sa mga rules, regulation, tsaka yung mga patakaran sa Pilipinas kung ano pa yun tungkol sa firearms. So yun lang yung take ko, guys. So tingnan natin in the future kung anong mag-ano ng judge dyan o ng Supreme Court. It's either kasi nag-counter din yung ano na sinasabi niya is self-defense lang. Tingnan natin kung ano masasabi ng judge sa Supreme Court, sa korte, kung ano yung mangyayari. So stay tuned na tayo dun. And once again, guys, my name is Ben. Thank you for watching, and peace.